Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa tiwala? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamalinaw na nakikita ng mga mata ay ang siyang pinakamalaking kasinungalingan. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang babasaging salamin. Kapag ito'y nabasag, mahirap nang buuin. Ngunit paano kung ang tiwalang iyon ay hindi kailanman ibinigay? Paano kung sa simula pa lang, ang pundasyon ng isang relasyon ay binuo sa pagdududa? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Dante at Luningning sa Ang Mga Matang Nakikita ang Lahat. Sa isang malamig at madilim na silid sa pinakapribadong bahagi ng mansyon ng mga Lagdameo, ang tanging liwanag ay nagmumula sa 20 monitor na sabay-sabay na nagpapakita ng bawat sulok ng kabahayan. Walang tunog na maririnig kundi ang mahinang ugong ng mga server at ang kontroladong paghinga ng lalaking nakaupo sa gitna ng lahat ng yon. Si Dante Lagdameo. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatuon sa isang particular na screen. Ang kamera na nakatago sa isang estante ng libro sa silid ng kanyang anak. Sa monitor, isang babaeng may simpleng ayos at mahabang buhok ang nakaupong nagbabasa ng kwento. Si Luningning Sandoval, ang bago nilang kasambahay. Katabi nito ang 5 taong gulang na si Sinag, ang kanyang kaisa-isang anak, na may bihirang ngiti sa mga ngalabi. Isang perpektong larawan, isang eksenang dapat magdulot ng kapayapaan sa puso ng isang ama. Ngunit para kay Dante, ito ay isang magaling na pag-arte, isang kalkuladong palabas. 3 linggo, bulong ng isip ni Dante. 3 linggo pa lang ang babaeng iyan dito, pero nagawa na niyang makuha ang loob ng lahat. Maging ang mga matatandang katulong na dekada nang nagsisilbi sa pamilya ay bilib sa kanya. At si Sinag, ang anak niyang mailap pa sa isang ligaw na ibon simula nang pumanaw ang ina nito, ngayon ay tila asong sunod ng sunod sa babaeng ito. Masyadong perpekto, masyadong mabilis. At sa mundo ni Dante, ang lahat ng masyadong perpekto ay paniguradong may itinatagong lamat. Biglang sumilid sa kanyang alaala ang isang imahe mula sa nakaraan, isang eksenang pilit niyang kinakalimutan, ngunit paulit-ulit na bumabalik na parang isang bangungot. Ang kanyang yumaong asawa, si Cassandra, na palihim na nakikipagkita sa isang lalaki sa isang mamahaling restaurant. Nakunan yon ng private investigator na inupahan niya. Ang sakit ng kataksilang yon ang siyang nagtayo ng mga pader sa paligid ng puso ni Dante. Iyon ang dahilan kung bakit napuno ng mga nakatagong mata ang mansyong ito. Hindi na siya magpapalinlang pangmuli. Hindi na niya hahayaang may makapasok sa buhay nila ng kanyang anak para lamang sirain sila. Bumalik ang kanyang diwa sa kasalukuyan nang marinig niya sa maliit na speaker ang boses ni Luningning. O Sinag, tama na muna ang kwento. Oras na para sa hapunan. Napapanood niya napapanood niya kung paano maingat na inalalayan ni Ning ang bata pababa sa sala. Sa dining table, isa pang milagro ang naganap. Isang milagrong 3 linggo na niyang nasasaksihan. Si Sinag, na dati kailangang pilitin para kumain kahit isang subo, ay kusang loob ng ngumuya ng gulay na inihanda ni Ning. Masarap po, Ate Ning, sabi ng bata. Isang matamis na ngiti ang isinukli ni Luningning. Isang ngiting hindi nakita ni Dante dahil nakatalikod ito sa pinakamalapit na kamera. Ngunit nakita niya ang epekto nito sa kanyang anak. Nakita niya ang pananabik sa mga mata ni Sinag. Imbes na matuwa, lalong umigting ang panga ni Dante. Isang magaling na aktres. Maya-maya pa'y may kumatok sa pinto ng security room. Si Manang Loida, ang kanilang mayordoma. Sir Dante, narito po si Ma'am Bianca. Tumangulang si Dante, hindi inaalis ang tingin sa mga monitor. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto at pumasok si Bianca Altamirano.
Ang nakababatang pinsan ni Cassandra. Maganda, sopistikada at laging may dalang mamahaling regalo para kay Sinag. Dante. Malamig na bati nito, inilapag ang isang paper bag mula sa isang kilalang toy store. Lumapit ito sa likuran niya at sinilip ang mga monitor. "You're doing it again." "I'm just being careful, Bianca." Tumingin si Bianca sa screen kung saan nag-uusap si Ning at Sinag. Isang maliit na ngisi ang gumuhit sa kanyang mga labi bago ito napalitan ng kunwari pag-aalala. "She's good. Masyadong magaling. You know, you have to be careful with people who are too good with kids." Sila yung kadalasang may hidden agenda. Ang mga salita ni Bianca ay parang gasolinang ibinuhos sa nagbabaga ng pagdududa ni Dante. Eksakto ang mga ito sa kung ano ang nasa isip niya. "I know," tipid na sagot ni Dante. Nang gabing iyon, matapos ihatid ni Bianca ang sarili palabas at matapos matulog si Sinag, muling bumalik si Dante sa kanyang santuaryo. Ang buong mansyon ay tahimik. Sinilip niya ang kamera sa kwarto ni Ning. Mahimbing itong natutulog. Sinilip niya ang kwarto ni Sinag. Payapa rin itong natutulog. Yakap ang librong binasa sa kanya ni Ning. Lahat ay nasa ayos, ngunit hindi mapakali si Dante. May kung anong bumubulong sa kanya na may mali. At doon, sa isang monitor na nakatutok sa pasilyo ng ikalawang palapag, nakita niya ito. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng kwarto ni Luningning. Maingat itong lumabas, nakayapak para walang ingay. Nagpalinga-linga siya sa paligid na tila sinisigurong walang nakakakita. Napahigpit ang hawak ni Dante sa braso ng kanyang upuan. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Sinundan ng mga mata ni Dante ang bawat galaw ng babae sa mga monitor. Habang palipat-lipat ang kuha ng kamera, dumiretso ito. Hindi sa kusina para uminom ng tubig. Hindi sa sala, kundi sa tapat ng pinto ng kanyang pribadong opisina. Ang kaisa-isang lugar sa bahay na mahigpit niyang ipinagbawal na pasukin ng kahit sino, lalo na ng mga katulong. Nakita niya kung paano nito marahang pinihit ang seradura. Hindi ito nakalak. Isang pagkakamali niya. Pumasok si Luningning sa loob. Ang kamera sa loob ng opisina ay nagpakita sa figura nitong nakatayo sa gitna ng dilim. Hindi ito nagsindi ng ilaw. Tumayo lang ito roon ng halos 1 minuto. Tila may hinahanap o pinakikiramdaman. Pagkatapos, sa parehong paraan, tahimik itong lumabas. Isinara ang pinto at bumalik sa kanyang silid. Hindi ito nagnakaw. Hindi ito naghalungkat ng kahit anong gamit. At iyon ang mas nakakakilabot. Nanigas si Dante sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang paghinga ay halos huminto. Mabilis na pinindot niya ang rewind button sa keyboard. Pinanood niya itong muli. At muli. Sa pangatlong panunood, mas naging malinaw sa kanya ang lahat. Ang pag-ikot ng ulo nito sa pasilyo ay hindi simpleng pag-iingat. Ito ay isang pag-scan. Tinitingnan kung may mga nakatagong kamera. Ang pagtayo nito sa gitna ng kanyang opisina ay hindi pag-aalinlangan. Ito ay pagmamasid, pag-aaral sa layout ng silid, paghahanap ng safe ng mga mahahalagang dokumento. Ito na ang patunay na hinihintay niya. Lahat ng kabaitan na ipinakita nito kay Sinag, lahat ng masasarap na luto, lahat ng masisipag na pagkilos, lahat ng yon ay isang maskara, isang perpektong pagganap para makuha ang tiwala ng lahat habang pinaplano nito ang tunay na pakay. Ang babaeng nagbabasa ng libro para sa kanyang anak kanina at ang aninong pumasok sa kanyang opisina ngayon ay iisang tao, isang taong mapanganib. Muling sumagi sa isip niya ang babala ni Bianca. May hidden agenda. Napapikit ng mariin si Dante. Ang galit at pagkadismaya ay gumuhit sa kanyang mukha sa dilim ng silid. Naramdaman na naman niya ang pamilyar na kirot ng pagtataksil, ang parehong kirot na halos dumurog sa kanya noon.
Ngunit ngayon, iba na. Hindi na siya ang Dante na nagpapabulag-bulagan sa pag-ibig. Ngayon, siya na ang may control. Siya ang may mga mata na nakikita ang lahat. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa monitor na nagpapakita ng saradong pinto ng kwarto ni Luningning. Hindi niya ito sisitahin. Hindi niya ito palalayasin. Hindi pa. Iyon ay masyadong madali. Hahayaan niya itong ipagpatuloy ang kanyang palabas. Hahayaan niyang isipin nitong hindi niya alam ang binabalak nito. At patuloy siyang magmamasid, maghihintay sa susunod nitong galaw, sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. At sa oras na mahuli niya ito sa akto, sisiguraduhin niyang mararanasan nito ang impyerno. Hindi kita palalampasin, Luningning Sandoval, bulong ni Dante sa hangin. Ang boses niya ay puno ng lamig at determinasyon. Tingnan natin kung hanggang saan ang galing mo sa pag-arte. Para kay Luningning, ang bawat umaga sa mansyon ng mga Lagdameo ay nagsisimula sa katahimikan. Isang katahimikang mabigat at malawak na tila kayang lamunin ang anumang tunog habang naghahanda siya ng almusal sa napakalaking kusina, kung saan ang bawat kagamitan ay makintab at moderno. Hindi niya maiwasang maramdaman ang pag-iisa. Ang bawat kalansing ng sandok sa kawali ay tila isinisigaw ang katotohanang siya ay isang dayo sa mundong ito ng karangyaan at kalungkutan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nabubura sa isang iglap kapag naiisip niya ang dahilan kung bakit siya naroroon. Si Sinag, ang batang may mga matang tila laging may dalang lungkot, ang batang kailangan ng kalinga. Para sa kanya, titiisin niya ang lamig ng pakikitungo ng amo, ang mga titig nitong tila laging mapaghusga. Atining, isang maliit at nanginginig na boses ang bumasag sa katahimikan. Mabilis na napalingon si Ning at nakita si Sinag na nakatayo sa may pintuan ng kusina. Yakap-yakap ang maliit nitong unan. Namumula ang mga mata nito. Agad na pinatay ni Ning ang apoy sa kalan at lumuhod para magpantay sila ng bata. Sinag, anong problema anak? Bakit gising ka na? Bad dream. Halos pabulong na sabi ng bata. Nanaginip po ako. Madilim daw po. Wala po si Mommy. Isang mainit na yakap ang agad na isinalubong ni Ning sa munting katawan. Naramdaman niya ang marahang panginginig nito. Hinaplos niya ang likod ng bata. Ibinubulong ang mga salitang alam niyang kailangan nitong maririnig. Shhh! Tahan na. Panaginip lang yun. Nandito si Ate Ning. Hindi kita iiwan. Ilang sandali silang nanatili sa ganoong posisyon. Ang bigat na kanina'y nararamdaman ni Ning ay napalitan ng isang pakiramdam ng layunin. Ito ang misyon niya. Ang tuparin ang pangako niya sa yumaong ginang. Ang siguraduhing hindi mararamdaman ni Sinag na nag-iisa ito sa mundo. Nang humiwalay ang bata sa yakap, may bahagyang nangiti sa abaim-ngingini na sa mga labi nito. Ang pag-asang yon sa mga mata ni Sinag ang nagsisilbing lakas ni Ning. Matapos ang almusal, habang naglalaro si Sinag sa garden kasama ang isa pang katulong, sinimulan ni Ning ang paglilinis sa ikalawang palapag. Palagi niyang nararamdaman na may mga matang nakamasid sa kanya. Hindi niya alam kung saan nanggagaling, ngunit para siyang isang artistang gumagalaw sa isang entablado na hindi niya nakikita ang mga manonood. Nang marating niya ang tapat ng opisina ni Mr. Lagdameo, huminto siya sandali. Naalala niya ang pagpasok niya roon kagabi. Ginawa niya yon para hanapin ang isang bagay, isang lumang litrato na inaasahan niyang makikita sa desk ng kanyang ama, isang bagay na magpapatunay na tama ang kanyang desisyon na pumasok sa bahay na ito. Ngunit wala siyang nakita. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isang sasakyan ang mabilis na pumarada sa tapat ng mansyon. Si Sir Dante, maaga itong umuwi. Nagmamadali itong pumasok sa loob at ang una nitong nakita ay si Ning.
na nakatayo sa tapat ng pinto ng kanyang opisina. Agad na lumukob ang isang madilim na anino sa mukha ni Dante. Ang kanyang mga mata, na kanina'y abala sa mga papeles na hawak, ay napako kay Ning. Ang tingin niya ay malamig, matalim, at puno ng akusasyon. "Anong ginagawa mo rito?" tanong niya. Ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon, maliban sa pagdududa. Nagulat si Ning. Sir, naglilinis lang po ako ng pasilyo." Hindi kumibo si Dante. Naglakad lang ito palapit, dahilan para mapaatras si Ning. Binuksan nito ang pinto ng opisina at sinenyasan siyang pumasok. "Linisin mo ang loob. Ngayon na." Ang utos ay malinaw. Isang pagsubok. Nanginginig ang mga kamay ni Ning habang kumukuha ng pamunas. Pumasok siya sa loob ng opisina at sumunod si Dante. Isinara ang pinto sa likuran nila. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay dumagundong sa dibdib ni Ning. Nagsimula siyang magpunas ng mga libro sa estante. Pilit na iwinawak si ang kaba. Ramdam niya ang bawat titig ni Dante na nakatutok sa kanyang likuran. May kailangan po ba kayo, sir?" Lakas loob niyang tanong. "Gawin mo lang ang trabaho mo." Maikling sagot nito. Sa sobrang pagmamadali at kaba, habang nagpupunas siya malapit sa mesa, biglang nasagi ng kanyang siko ang maliit niyang sling bag na nakasabit sa kanyang balikat. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. "Pasensya na po," sabi niya, at mabilis na yumuko para damputin ito. Ngunit sa pagkakabagsak, bumukas ang zipper ng kanyang pitaka na nasa loob ng bag, at mula roon, isang bagay ang dumulas palabas sa makintab na sahig na gawa sa narira. Isang luma at kupas ng litrato. Bago pa man ito maabot ni Ning, isang pares ng mamahaling sapatos na gawa sa balat ang huminto sa mismong tapat nito. Dahan-dahang yumuko si Dante at dinampot ang litrato. Natahimik ang buong silid, tanging ang paghinga nilang dalawa ang maririnig. Tinitigan ni Dante ang larawan. Naroon ang isang mas batang bersyon ng kanyang ama. Nakangiti, katabi ang isang babaeng kahawig na kahawig ni Luningning. Itinaas ni Dante ang kanyang tingin mula sa litrato patungo sa namumutlang mukha ni Ning. Ang kanyang mga mata ay naningkit, puno ng yelo at nag-aapoy na hinala. Ang pagkakahawak niya sa litrato ay napahigpit. Hinawakan ni Dante ang litrato. Ang kanyang boses ay mahina ngunit mabigat na parang bakal. "Sino ka? Bakit nasa iyo ang litratong ito ng ama ko?" Ang hangin sa loob ng opisina ay tila biglang kumapal at naging mahirap hingahin. Si Luningning ay nakatayo na parang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa litratong hawak ng kanyang amo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. "Ina ko po yan, sir." Mahinang sagot niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Si Martha Sandoval po. Matagal na po siyang pumanaw." Hindi natinag ang titig ni Dante. "At anong kinalaman niya sa ama ko?" Yumuko si Ning, hindi makatingin ng diretso. Ito ang pinakamahirap na parte. Ang magpaliwanag ng hindi isinisiwalat ang buong katotohanan. "Malaki po ang utang na loob ng pamilya namin sa pamilya ninyo, sir. Lalo na po sa yumaong ama ninyo. Iyon lang po." Iyon lang? May diin sa bawat salita ni Dante. Isang simpleng sagot na imbes na magbigay linaw ay mas lalo pang nagdulot ng dilim. Para kay Dante, ang sagot na yon ay isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. Isang pag-iwas, isang kumpirmasyon. Ang babaeng ito na palihim na pumapasok sa kanyang opisina na may itinatagong koneksyon sa kanyang pamilya ay nagsisinungaling. Ang bawat kilos nito ay kalkulado. "Makakaalis ka na," malamig na utos ni Dante. Ibinulsa ang litrato. Hindi na niya ito isinauli. Mabilis na tumalikod si Ning at lumabas ng silid. Dala ang bigat ng mga matang mapanghusga na nakatutok sa kanyang likuran.
Naiwang mag-isa, umupo si Dante sa kanyang silyang gawa sa balat. Tinitigan niya ang pinto kung saan lumabas si Ning. Ang kanyang isip ay isang magulong karagatan. Utang na loob? Anong klaseng utang na loob? Bakit kailangang ilihim? Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Alfredo, sabi niya nang sagutin ang tawag, ang boses ay seryoso at walang paligoy-ligoy. I need a full background check on someone. Luningning Sandoval. Ang pangalan ng ina ay Martha Sandoval. I want to know everything. Utang sa bangko, record sa pulis, mga dating pinagtrabahuan, lahat. I want it on my desk as soon as possible. Pagkatapos ng tawag, pakiramdam ni Dante ay bahagya siyang gumaan. Hindi na siya aasa sa mga nakikita ng kamera. Ngayon, hahalungkatin niya ang nakaraan nito. Walang lihim na hindi nabubunyag. Hapon na nang dumating si Bianca. Gaya ng dati, may dala itong nangiti at isang mamahaling laruan para kay Sinag. Nakita niya si Dante sa sala, malalim ang iniisip. Mukhang malalim ang problema natin, ah. Malamig na sabi ni Bianca, umupo sa tabi nito. It's about the new girl, isn't it? Hindi sumagot si Dante, ngunit ang kanyang katahimikan ay sapat ng kumpirmasyon. Habang naglalaro si Sinag sa hindi kalayuan, biglang hinubad ni Bianca ang suot niyang kumikinang na diamond bracelet. Ang sikip naman nito, nakakairita, reklamo niya, at ipinatong ito sa ibabaw ng glass coffee table. Anyway, I have to go. May meeting pa ako. I'll see you and Sinag tomorrow, okay? Hinalikan niya si Dante sa pisngi at umalis. Nagpatuloy si Dante sa pagtatrabaho sa kanyang laptop, nalunod sa mga numero at email. Halos hindi napansin ang paglipas ng oras. Makalipas ang halos 1 oras, nagring ang kanyang telepono. Si Bianca. Dante! Ang boses sa kabilang linya ay puno ng pagkasindak. Oh my God, Dante! Yung bracelet ko. Yung diamond bracelet ko, naiwan ko yata dyan sa coffee table. Agad na napatingin si Dante sa mesa. Wala na roon ang pulseras. Wala dito, Bianca. Ano? Sigurado ka? Diyan ko lang yan pinatong. Alam na alam ko. Oh my God, that was a gift from my mom. Tumaas ang boses nito, nagiging hysterical. Sa sino bang naglilinis dyan sa sala kanina? Siya lang naman. Yung bagong katulong, di ba? Dante, please tell me I'm wrong. Please! Ang mga salita ni Bianca ay parang mga palasong tumusok sa utak ni Dante. Agad siyang tumayo at nagmarcha papunta sa kanyang security room. Ang dugo niya ay kumukulo. Ito na yon. Mabilis niyang pinaplayback ang recording ng kamera sa sala. Nakita niya ang eksena kung saan iniwan ni Bianca ang pulseras. Pagkatapos, umalis si Bianca. Pumasok si Ning para maglinis ng alikabok. Lumapit ito sa coffee table. At doon, biglang nagkaroon ng static ang video. Puting ingay at kulay abo ng mga linya ang pumuno sa screen sa loob ng halos 30 segundo. Pagbalik ng signal, malinis na ang mesa at wala na si Ning. Napamura si Dante. Hindi ito ordinaryong system glitch. Ito ay sinadya. Isang jammer. O may kasabwat na pumutol ng signal. Profesional ang gumawa nito. Dante? Anong nangyayari? Tanong ni Bianca sa telepono na hindi pa niya naibababa. The footage. It was corrupted. Sagot ni Dante. Ang boses ay puno ng pinipigilang galit. Isang sandali ng katahimikan. Pagkatapos, sinabi ni Bianca ang mga salitang magiging mitya ng apoy. Ang boses niya ay kunwariing nag-aalangan. Dante, I hate to say this pero have you checked her room? Para lang makasiguro. Para lang din na maklear ang pangalan niya kung sakali. Ang mungkahi ay parang isang lason na may matamis na pambalot. Hindi na nag-isip si Dante. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit na sa kanyang isip. Ang pagpasok sa opisina.
ang litrato, ang pekeng kwento tungkol sa utang na loob. At ngayon, ito. Naglakad siya palabas ng security room. Ang bawat hakbang ay mabigat. Dumiretso siya sa kwarto ng mga katulong sa ibabang palapag. Hindi siya kumatok. Pinihit niya ang seradura at marahas na binuksan ang pinto. Ang silid ni Ning ay simple at malinis. May iilang damit na nakatupi sa isang sulok, isang maliit na Biblia sa ibabaw ng mesa. Normal. Masyadong normal. Naglakad si Dante papunta sa kama. Ang puso niya'y dumadagundong, hindi sa kaba, kundi sa galit at kasiguraduhan. Itinaas niya ang unan. At doon, sa ilalim nito, nakasalalay sa puting punda, ang diamond bracelet ni Bianca. Kumikinang ito sa ilalim ng liwanag ng bumbilya, tila isang ahas na nagbabadya ng kasalanan. Isang hatol. Nang tawagin ni Dante si Luningning sa sala, agad niyang naramdaman ang bigat sa hangin. Ang paraan ng pagtawag nito sa kanyang pangalan ay iba. Walang emosyon, ngunit may talim na tila kayang humiwa. Nakatayo roon si Dante. Ang likod ay tuwid na tuwid. Ang mukha ay parang isang maskarang gawa sa bato. Sa likuran nito, bahagyang nakatago sa dilim ng pasilyo, ay si Bianca. Ang mga mata nito ay puno ng nag-aalab na tagumpay na pilit itinatago sa ilalim ng isang pekeng awa. "Pinapatawag niyo raw po ako, sir?" Tanong ni Ning. Ang boses ay magalang gaya ng dati, ngunit may kaunting panginginig na hindi niya mapigilan. Hindi sumagot si Dante. Sa halip, dahan-dahan nitong itinaas ang kanyang kamay at sa palad nito, naroon ang kumikinang na pulseras na diamante. Ang mga mata ni Ning ay nanlaki. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. "Sir!" "Nasa ilalim ito ng unan mo," sabi ni Dante. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa puso ni Ning. Hindi ito tanong, ito ay isang hatol, isang deklarasyon ng kanyang kasalanan. "Hindi po." Agad na umiling si Ning. Ang mga luha ay biglang namuo sa kanyang mga mata. "Hindi po sa akin yan. Hindi ko po alam kung paano yan napunta roon. Maniwala po kayo sa akin." Tumingin siya kay Dante, naghahanap ng kahit kaunting bakas ng pag-unawa, kahit katiting na pagdududa sa hatol nito. Ngunit ang nakita niya ay isang pader na gawa sa yelo. Ang lalaking kaharap niya ay hindi ang amang nag-aalala para sa kanyang anak. Ito ang bilyonaryong kailanman ay hindi nagtitiwala. "Lahat kayo pare-pareho," sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng pait at pagkasuklam na naipon mula sa mga sugat ng nakaraan. "Akala niyo dahil mabait ako sa inyo, dahil pinapasok ko kayo sa pamamahay ko, may karapatan na kayong abusuhin ang tiwala ko? Magnakaw? Hindi po ako magnanakaw." Sigaw ni Ning. Ang kanyang boses ay nabasag sa gitna ng paghikbi. "Sir, pakiusap. Hindi ko po magagawa yan." Ang kanyang mga mata ay napadako kay Bianca, na ngayon ay lumalapit na, may panyo sa kamay, na tila handang punasan ang sarili nitong pekeng luha. "Ning, kung may problema ka sa pera, sana nagsabi ka na lang." Malambing na sabi ni Bianca, ang boses ay puno ng huwad na pag-aalala. "Hindi mo kailangang gawin to. Iyon na. Ang patibong ay kumpleto na." Ang bawat salita ni Bianca ay dagdag na ebidensya laban sa kanya. Siya laban sa 2 taong nagkakaisa sa kanyang pagkakasala. Sino ang paniniwalaan? Ang isang hamak na kasambahay o ang mayamang kamag-anak? Alam na ni Ning ang sagot. Wala nang saysay ang magpaliwanag. Wala nang saysay ang umiyak. Sa isang iglap, isang kakaibang kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang kapayapaan ng isang taong alam na wala na siyang magagawa. Ang kapayapaan ng pagsuko. Ngunit bago siya sumuko, may isang bagay siyang kailangang gawin. Isang huling pagkilos ng katapatan. Itinaas niya ang kanyang nangingilid na mga mata. Hindi na siya tumingin kay Dante. Hindi na rin kay Bianca. Sa halip,
Itinuon niya ang kanyang tingin sa itaas, sa isang maliit at halos hindi mapansing butas sa kisame sa tabi ng chandelier. Isa sa mga nakatagong kamera. Alam niyang nandoon iyon. Mula pa noong unang linggo, nararamdaman na niya. Diretso siyang tumitig doon na para bang ang taong gusto niyang kausapin ay nasa likod ng lente na yon. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw at puno ng isang emosyong tanging isang tapat na puso lang ang makakaintindi. Sana mapanood niyo po ang lahat, ma'am. Bulong niya. Sana makita niyo. Tinutupad ko lang po ang pangako ko sa inyo. Napakunot ang noo ni Dante. Anong pinagsasabi mo? Sinong kausap mo? Para sa kanya, ito ay isang desperadong pag-arte ng isang taong nahuli na isang pagpapanggap na nababaliw. Hindi na sumagot si Ning. Yumuko na lang siya. Ang kanyang mga balikat ay gumuho. Sa bigat ng pagkatalo. Mag-impake ka na ng gamit mo, mariing utos ni Dante. Bukas na bukas ng umaga, ayokong makita pa ang pagmumukha mo sa pamamahay na ito. Bawat salita ay isang sampal. Bawat salita ay isang pagtataboy, hindi lang mula sa bahay, kundi mula sa buhay ng batang napamahal na sa kanya. Napapikit siya ng mariin, iniisip si Sinag. Yun ang pinakamasakit sa lahat. Tumalikod siya ng walang imik at naglakad pabalik sa kanyang silid. Bawat hakbang ay tila milya ang layo. Naiwan sa sala si Dante. Ang pulseras ay malamig sa kanyang palad. Nakuha na niya ang gusto niya. Ang katibayan. Ang kumpirmasyon ng kanyang mga hinala. Dapat ay panatag na ang loob niya. Dapat ay panalo ang pakiramdam niya. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang papalayong anyo ni Ning, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Bakit parang may mali? Bakit ang mga huling salita nito, ang misteryosong mensahe nito para sa wala, ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang basag na kampana? Hindi niya pinansin ang pakiramdam na yon. Binaling niya ang kanyang atensyon kay Bianca, na ngayon ay nakangiti na ng matamis. It's for the best, Dante. You and Sinag are safer now. Tumango lang si Dante, ngunit ang kanyang mga mata ay bumalik sa madilim na pasilyo kung saan nawala si Ning. Nang gabing iyon, hindi siya mapakali. Sinubukan niyang matulog, ngunit ang imahe ng mukha ni Ning, ang itsura ng lubos na kawalan ng pag-asa at ang mga salita nitong, "Tinutupad ko lang po ang pangako ko sa inyo," ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Sino si Ma'am? Anong pangako? Dahil sa hindi na makatiis, bumangon siya mula sa kama. Nagtungo siya sa kanyang security room, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Uupo lang sana siya para muling panoorin ang huling eksena. Ngunit isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideyang halos kabaliwan, ngunit hindi niya mapigilan. Hindi niya pinanood ang recording mula kanina. Sa halip, binuksan niya ang archived files. Nag-scroll siya pabalik linggo, buwan, taon. Huminto siya sa mga petsa bago pumanaw si Cassandra, ang kanyang asawa. Pumili siya ng isang random na file at pinindot ang play. At doon, sa luma at medyo malabong video, nagsimula siyang manood. Hindi niya alam kung ano ang hinahanap niya. Siguro ay gusto lang niyang patunayan sa sarili na ang lahat ng pagdududa niya ay may basihan, na ang pagtataksil ay laging nariyan, nag-aabang. Ngunit ang gabi ay mahaba, at ang mga lumang video ay may itinatagong mga lihim na higit pa sa kanyang inaakala. Ang security room ay naging isang silid ng paglilitis, at si Dante ang tanging hukom, piskal at manonood. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Ang mga mata ay nakapako sa screen. Ang kanyang layunin ay simple. Hanapin ang pinakaunang patunay ng pagtataksil ng kanyang asawa. Gusto niyang ipaalala sa sarili kung bakit tama ang kanyang desisyon na huwag magtiwala kanino man. Natagpuan niya ang file. Ang petsa ay nakatatak sa kanyang isipan
na parang isang mainit na bakal. 2 taon na ang nakalipas. Ang video na sumira sa kanyang mundo. Pinindot niya ang play. Nandoon na naman ang pamilyar na eksena sa isang mamahaling restaurant. Si Cassandra, ang kanyang asawa, ay halatang ninenerbiyos. Pagkatapos ay dumating ang isang lalaking nasa edad 40. May dalang portfolio. Umupo ito sa tapat ni Cassandra. Sa daan-daang beses na pinanood ni Dante ang video na ito, palagi niyang pinuputol sa puntong yon. Ang makita lang silang magkasama ay sapat na para sa kanya. Ang kanilang mga seryosong mukha, ang kanilang mga palihim na tingin. Sa isip niya, iyon ay pag-uusap ng dalawang magkasintahan na nagpaplano ng kanilang pagtakas. Ngunit ngayong gabi, dahil sa mga salita ni Ning na umuukil-kil sa kanyang isip, hindi niya ito pinatay. Hinayaan niya itong umandar. Hinanap niya ang orihinal na file mula sa private investigator, ang bersyong may kasamang audio na hindi niya kailanman pinakinggan dahil sa takot sa maririnig. Pinindot niya ang play at itinaas ang volume. Humanda siya sa mga salita ng pagtataksil, ngunit ang narinig niya ay, "Ayon sa mga doktor, Mrs. Lagdamio, kailangan ninyong iwasan ang stress," sabi ng lalaki. Ang boses ay professional at puno ng pag-aalala. Sumagot si Cassandra. Ang boses ay mahina ngunit matatag. "Kaya ko nga ito ginagawa, Attorney Santos. Kailangan kong ayusin ang aking huling habilin-bilin, lalo na ang tungkol sa guardianship ni Sinag." "Attorney, huling habilin?" Napatigil sa paghinga si Dante. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok na parang tambol. "Hindi ko lubos na pinagkakatiwalaan si Bianca." Pagpapatuloy ni Cassandra. "Mahal niya si Sinag, alam ko. Pero may ambisyon siya, attorney, at takot ako para sa anak ko. Kaya pakiusap, hanapin niyo po siya para sa akin. Ang anak ni Aling Martha. Ang dati naming labandera sa probinsya. Siya lang ang naiisip kong may sapat na pusong mag-aaruga sa anak ko ng walang kapalit. Martha." Martha Sandoval. Ang pangalan ay tumama kay Dante na parang kidlat. Ang babae sa litrato, ang ina ni Luningning. Nanginginig ang mga kamay ni Dante habang mabilis na nag-scan sa iba pang mga video file mula sa linggong iyon. Ang investigator na inupahan niya ay naging masugid. May isa pang video, 1 linggo pagkatapos ng pag-uusap sa restaurant. Ang lokasyon, isang maliit at simpleng coffee shop. Nandoon si Cassandra, mas payat, mas maputla. At ilang sandali pa, isang dalagitang babae ang pumasok. Mahiyain, simple, at may mga matang puno ng respeto at kaba. Nag-zoom in si Dante, bumagsak ang kanyang panga. Si Luningning, mas bata, pero walang duda, siya iyon. Pinakinggan niya ang kanilang pag-uusap. Narinig niya ang nanginginig na boses ng kanyang asawa habang ipinapaliwanag nito ang kanyang sakit at ang kanyang takot para sa kinabukasan ni Sinag. Pagkatapos, may inilabas si Cassandra mula sa kanyang bag, isang maliit na kahon na gawa sa pelus, ang parehong kahon kung saan nakalagay ang mga alahas na ibinigay pa ng ina nito. "Ito," sabi ni Cassandra. Itinutulak ang kahon palapit kay Ning. "Mga alaala ito ng pamilya namin, lalo na ang bracelet na ito. Regalo pa sa akin ni Mama. Itago mo ito. At kapag dumating ang araw na kailanganin mo, gamitin mo ito para kay Sinag, para sa pag-aaral niya, para sa anumang pangangailangan niya." Nakita ni Dante sa screen kung paano umiling si Ning, kung paano nito sinubukang tumanggi. Ngunit ipinilit ni Cassandra, "Pakiusap, Ning. Tanggapin mo at ipangako mo sa akin." Sabi ni Cassandra, ang mga mata ay nangingilid sa luha. "Ipangako mo sa akin, kahit anong mangyari, alagaan mo ang anak ko. Bantayan mo siya. Huwag mo siyang pababayaan." Napanood ni Dante kung paano tumango si Luningning. Ang sarili nitong mga luha ay dumadaloy na sa kanyang mga pisngi.
Napanood niya kung paano nito inilagay ang kamay sa ibabaw ng kamay ng kanyang asawa. Isang taimtim na pangako sa pagitan ng dalawang babae. Tinutupad ko lang po ang pangako ko sa inyo. Ang mga salita ay bumalik sa kanya, hindi na bilang isang misteryo, kundi bilang isang matalim na patalim na tumusok ng diretso sa kanyang puso. Ang buong katotohanan ay bumuhos sa kanya na parang isang malamig na talon. Ang pagtataksil na 2 taon niyang pinaniwalaan ay isang kasinungalingan. Ang kanyang asawa ay hindi nagtaksil. Naghahanda ito para sa sarili nitong kamatayan. At si Luningning, hindi siya magnanakaw. Isa siyang tagapag-ingat. Isang anghel na ipinadala para tuparin ang isang banal na pangako. Ang isip niya ay mabilis na bumalik sa kasalukuyan. Ang nawawalang bracelet, ang nasirang footage, mabilis niyang binuksan ang recording mula kanina. Pinanood niya ang bawat galaw ni Bianca, ang paglapag ng pulseras, ang pag-alis nito. Nakita niya kung paano ito naglakad papunta sa pasilyo. Isang pasilyo kung saan matatagpuan ang main circuit panel ng mga kamera. Nawala ito sa view ng kamera sa loob ng 30 segundo. Ang eksaktong haba ng oras kung kailan nasira ang signal. Si Bianca ang nagplano ng lahat. Alam niya ang tungkol sa paranoia ni Dante. Alam niya kung paano ito gamitin. Siya ang nagtanim ng pulseras. Siya ang sumabotahe ng recording. Siya ang nagbigay ng huling tulak para mahulog si Dante sa bangin ng paghatol. Napapahawak si Dante sa kanyang ulo, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang pundasyon ng kanyang galit, ang kuta ng kanyang pagdududa, lahat ay gawa-gawa lamang, isang malaking kasinungalingan. Sa gitna ng kanyang pagkasira, ang kanyang mga mata ay napadako sa mga live monitor. Automatiko niyang pinindot ang kamera na nakatutok sa silid ni Luningning. Ang imaheng bumungad sa kanya ay isang tanawing habambuhay niyang pagsisisihan. Nakaluhod sa sahig si Luningning, sa tabi niya ay isang luma at gutay-gutay na bag. Dahan-dahan niyang tinutupi ang kanyang iilang damit. Bawat galaw ay mabigat. Bawat sandali ay puno ng sakit. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat tahimik na paghikbi na pilit niyang pinipigilan. Nang bahagya siyang lumingon, nasinagan ng ilaw ang kanyang mukha. Isang mukha na basang-basa sa luha, isang larawan ng dalisay at lubos na kalungkutan. Ang babaeng pinagbintangan niya, ang babaeng hinusgahan niya, ang babaeng sinaktan niya ng walang kalaban-laban. Sa sandaling iyon, ang makapangyarihang si Dante Lagdameo, ang taong nagtayo ng mga pader para protektahan ang kanyang sarili, ay naramdaman ang pagguho ng lahat. At sa ilalim ng mga guhong iyon, natagpuan niya ang sarili, nawawala, at nag-iisa sa gitna ng kasalanang siya mismo ang gumawa. Ang pagsikat ng araw ay nagdala ng liwanag sa mansyon, ngunit para kay Dante, ang dilim ay nasa loob niya. Magdamag siyang hindi natulog, binabasa at pinapanood nang paulit-ulit ang katotohanang sinampal sa kanya ng mga lumang video. Ang bawat paghikbi ni Luningning na napanood niya sa monitor ay isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Umaga na, ang oras ng pag-alis ni Ning. Mabilis siyang bumaba mula sa security room. Naabutan niya ito sa may pintuan, bit-bit ang luma nitong bag. Nakayuko ito, handa ng lisanin ang bahay na naging kulungan at tahanan niya sa maikling panahon. Ang kanyang anyo ay isang larawan ng tahimik na pagtanggap sa isang malupit na kapalaran. Tumayo si Dante sa harap niya, hinarangan ang kanyang daan. Nag-angat ng tingin si Ning. Ang mga mata ay bahagyang namamagapa, ngunit walang bakas ng galit, tanging pagod at kalungkutan. "Sir, aalis na po ako," sabi niya. Ang boses ay halos hangin na lang. 1,000 salita ang gustong kumawala sa bibig ni Dante. "Patawarin mo ako. Nagkamali ako. Biktima lang tayong lahat." Ngunit walang lumabas. Ang kanyang lalamunan
ay tila pinipiga ng hiya at pagsisisi. Tinitigan niya ito ng matagal, isang titig na puno ng mga emosyong hindi niya masabi. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakabibinging katahimikan, isang salita lang ang nagawa niyang bitawan. "Huwag!" Nagulat si Ning. Napakunot ang kanyang noo sa pagkalito. "Po? Manatili ka muna," dagdag ni Dante. Ang boses ay garalgal at formal pa rin, ngunit wala na ang dating lamig. Hindi niya kayang sabihin ang dahilan, hindi pa ngayon. Mabilis siyang tumalikod at naglakad paalis. Iniwan si Ning na nakatayo sa may pintuan. Mas lalo pang naguluhan kaysa dati. Mula sa kanyang opisina, na ngayon ay nagsisilbi na ring bagong security room, pinanood ni Dante ang araw na lumipas sa pamamagitan ng kanyang mga kamera. Ngayon, iba na ang kanyang pananaw. Ang bawat kilos ni Ning ay hindi na kilos ng isang espiya, kundi kilos ng isang anghel. Ang pag-aalaga nito kay Sinag, ang pasensya nito, ang nangiti nito, lahat ay totoo. At lahat ng iyon ay muntik na niyang wasakin. Kinahapunan, dumating si Bianca, may ngiti ng isang reyna na nanalo sa isang digmaan. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho nang makita niya si Ning na naghahain ng merienda para kay Sinag sa kusina. Anong ginagawa pa niya rito? Gulat na tanong ni Bianca kay Dante na nasalubong niya sa pasilyo. "I told her to stay," matigas na sagot ni Dante. Napanood ni Dante sa kamera kung paano pumasok si Bianca sa kusina. Ang muka ay puno ng pagkainis. Nagtimpla ito ng kape. Habang nakatalikod si Ning para kumuha ng baso, sinadya ni Bianca na padaanin ang kanyang kamay na may hawak na tasang puno ng kumukulong kape malapit sa braso ni Ning. Isang malisyosong pagtatangka. Napasuin ito ng aksidente. Ngunit bago pa man maitulak ni Bianca ang tasa, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang tunog ng telepono sa sala. Agad na napahinto si Bianca na bigla sa ingay. Sa opisina, hawak ni Dante ang kanyang telepono. Siya ang tumawag sa landline ng sarili niyang bahay. Naiinis na ibinaba ni Bianca ang tasa sa lamesa at lumabas para sagutin ang telepono. Walang sumasagot sa kabilang linya. Sa kanyang pagbabalik, tapos nang maghugas ng baso si Ning at malayo na sa panganib. Bumuntong hininga ng maluwag si Dante. Ito ang simula. Gagamitin niya ang kanyang mga mata para bantayan ito mula sa anino. Kinabukasan, humingi ng permiso si Ning na lumabas sandali. "May bibilhin lang po ako sa bayan, sir. Saglit lang po ako." Pumayag si Dante, ngunit ang dati niyang pagdududa ay napalitan ng pag-aalala. Gamit ang isang app sa kanyang telepono, palihim niyang sinubaybayan ang lokasyon nito. Hindi ito pumunta sa bangko. Hindi ito pumunta sa pawn shop. Huminto ito sa isang maliit na bookstore sa kanto. Pagbalik nito, panood niya mula sa kamera sa sala kung paano nito inilabas ang isang maliit na supot na papel. Tinawag niya si Sinag. "Sinag, may pasalubong si Ate Ning sa'yo." Ang laman ng supot ay hindi mamahaling laruan, isang coloring book at isang maliit na kahon ng Crayola. Isang regalong nagkakahalaga ng wala pang 100 piso. Ngunit ang tuwa sa mga mata ni Sinag ay hindi mabibili ng kahit anong yaman. Nakita ni Dante kung paano ginamit ni Ning ang sarili nitong maliit na sweldo para sa kaligayahan ng kanyang anak. Isang bagay na hindi kailanman ginawa ni Bianca. Isang mainit at hindi pamilyar na damdamin ang gumapang sa puso ni Dante. Paghanga, pagsisisi, at isang bagay pa na hindi niya mapangalanan. Nang gabing iyon, isang bagay na hindi na niya ginawa. Sa loob ng 2 taon ang kanyang ginawa. Sa halip na kumain mag-isa sa kanyang opisina, bumaba siya, umupo siya sa hapagkainan, sa tapat ni Luningning at sa tabi ni Sinag. Natahimik ang lahat. Si Ning ay hindi makagalaw sa gulat. Si Sinag naman ay tuwang-tuwa. "Daddy!
Sabay tayo kakain, masayang sabi ng bata. Oo, anak, sagot ni Dante. Ang mga mata ay nakatuon kay Ning. Ang hapunan ay puno ng awkward na katahimikan na binabasag lang ng masayang pagkukwento ni Sinag tungkol sa kanyang bagong coloring book. Ngunit sa ilalim ng katahimikang yon, may nagbabago. Nakita ni Dante kung paano sinandukan ni Ning ng kanin si Sinag, kung paano nito hinihipan ang mainit na sabaw. Nakita niya ang isang pamilyang siya mismo ang sumisira. Ngunit ang bagong tuklas na kapayapaang ito ay hindi nagtagal. Kinabukasan hinarang siya ni Bianca bago pa man siya makapasok sa kanyang opisina. Ang mukha nito ay seryoso. Ang mga kamay nito ay may hawak na isang brown na folder. Dante, we need to talk. Sabi nito, ang boses ay puno ng pekeng pagmamalasakit. Ilang araw na akong hindi mapakali, kaya gumawa ako ng sarili kong investigasyon. Inilatag niya ang folder sa mesa ni Dante. Ang laman nito ay mga pekeng dokumento, mga gawa-gawang testimonya. Ang pamilya Sandoval ay may record ng estafa sa probinsya nila. Sabi ni Bianca, itinuturo ang isang papel. Ang modus nila, papasok bilang katulong, kukunin ang tiwala ng amo, at pagkatapos ay nanakawan sila. Dante, ginagamit lang niya si Sinag. Tinitigan ni Dante ang mga papel, pagkatapos ay tumingin siya kay Bianca. Nakita na niya ang laro nito. Nakita na niya ang kasinungalingan sa mga mata nito. Ngunit nagpanggap siyang naguguluhan. Nakita ni Bianca ang kanyang pag-aalinlangan at itinodo na ang kanyang huling baraha. Lumapit ito. Ang boses ay desperado at mapanumbat. Ano pa ba ang kailangan mo, Dante? Nahuli na natin siya. Kitang-kita na ang ebidensya. Sino ba ang paniniwalaan mo? Ako, na pamilya mo, na nagmamalasakit sa inyo. O ang katulong na yan? Itinayo ni Bianca ang pader sa kanilang pagitan at binigyan si Dante ng isang pagpipilian, isang ultimatum. Mamili ka, Dante, para kay Luningning. Ang mga huling araw sa mansyon ay isang palaisipan. Ang biglaang pagbabago sa pakikitungo ni Sir Dante, ang hindi pagpapatuloy ng pagpapalayas sa kanya, ang pagsabay sa hapunan, ay isang misteryong hindi niya maintindihan. May isang bahagi sa kanya na umasa. Umasa na marahil, sa wakas, ay nakita nito ang katotohanan, na marahil may puwang para sa tiwala, sa pusong matagal nang nababalot ng yelo. Ngunit ang bawat kislap ng pag-asang iyon ay agad na pinapatay ng nagniningas na galit sa mga mata ni Bianca. Nararamdaman ni Ning ang tensyon sa tuwing magkikita silang tatlo. Ito ay isang digmaang walang salita, isang labanan ng mga titig at pahiwatig. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na siya ang nasa gitna. Siya ang dahilan. Nang hapong iyon, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa hardin, hindi niya sinasadyang marinig ang pagtatalo mula sa bahagyang nakabukas na bintana ng opisina ni Dante. Hindi ko maintindihan, Dante. Bakit narito pa rin siya? Ang boses ni Bianca ay matinis at puno ng pagkadismaya. Ibinigay ko na sa'yo ang lahat ng ebidensya. Ano pa ang kulang? Bianca, stop it! Ang sagot ni Dante ay pagod ngunit matatag. This is my house. I decide who stays. So, kinakampihan mo na siya ngayon? Is that it? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para protektahan ka, para protektahan si Sinag, sa kanya ka pa rin papanig. Isang magnanakaw, isang sinungaling. Hindi na narinig ni Ning ang kasunod. Dahan-dahan siyang lumayo mula sa bintana. Ang puso ay parang pinipiga. Ang mga salita ni Bianca, kahit alam niyang kasinungalingan, ay tumagos pa rin sa kanya. Hindi dahil sa nasaktan siya para sa sarili, kundi dahil naintindihan na niya. Siya ang gulong nagdudulot ng alitan sa pagitan ng dalawang magkamag-anak. Siya ang aninong nagpapagulo sa tahimik na sanang buhay ng mag-ama. Ang pangako niya kay Ma'am Cassandra ay alagaan si Sinag, bantayan ito,
at siguraduhing ito'y magiging ligtas at masaya. Ngunit paano magiging masaya ang bata sa isang tahanang puno ng sigawan at tensyon? Paano siya magiging ligtas kung ang sarili niyang presensya ay nag-uudyok ng away? Ang pananatili niya ay hindi na pagtupad sa pangako. Ito ay nagiging isang uri ng kasakiman, sakim na manatili sa tabi ng batang napamahal na sa kanya. Kahit na ang kapalit ay ang kapayapaan ng tahanang ito. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Sinag, nanatili siya ng matagal sa tabi ng kama nito. Hinaplos niya ang malambot na buhok ng bata. Sinasaulo ang bawat detalye ng payapang mukha nito sa dilim. Ang tahimik na paghinga nito, ang tanging musika sa silid. Paalam, Sinag. Bulong niya. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa kumot. Tuparin mo ang mga pangarap ni mami mo, ha? Maging mabait ka palagi kay daddy. At kahit nasaan man ako, palagi kitang ipagdarasal. Hinalikan niya ito nang marahan sa noo. Isang halik ng pamamaalam. Bumalik siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang isang pirasong papel at isang ballpen. Nagsimula siyang magsulat, ngunit pagkatapos ng ilang salita, tinigil niya. Ano pa ba ang sasabihin niya? Ang anumang paliwanag ay magmumukha lang desperadong pagsisinungaling sa mata ni Dante. Ang anumang paghingi ng tawad ay walang saysay, kaya't isinulat na lang niya ang pinakasimple at pinakamatapat na mga salita. Sir Dante, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay ninyo sa akin. Kailangan ko na pong umuwi sa probinsya dahil sa isang biglaang emergency sa pamilya. Ipagpaumanhin niyo po ang aking biglaang pag-alis. Pakiusap po. Pakisabi na lang kay Sinag na mahal ko siya. Lubos na gumagalang, luningning tinupin niya ang sulat at ipinatong sa ibabaw ng kanyang unan. Kinuha niya ang kanyang lumang bag at inilagay sa loob ang kanyang iilang damit. Bawat galaw ay mabagal, bawat pagtupi ng damit ay isang huling alaala. Sa pagbubukang liwayway, habang ang buong mansyon ay natutulog pa, dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. Sinulyapan niya sa huling pagkakataon ang pasilyo, ang hagdanan, ang sala. Bawat sulok ay may alaala. Ang unang nangiti ni Sinag, ang unang hapunan kasama si Dante, ang bigat ng mga akusasyon. Pagdating sa malaking pintuan, huminto siya. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang sarili na lumingon pabalik. Ang paglingon ay tanda ng pag-aalinlangan at buo na ang kanyang desisyon. Binuksan niya ang pinto at humakbang palabas, patungo sa malamig na hangin ng madaling araw. Isinara niya ito nang marahan sa kanyang likuran. Ang mahinang pag-click ng seradura ay siyang tunog ng pagsasara ng isang kabanata sa kanyang buhay. Samantala, sa itaas, si Dante ay kalalabas lang mula sa isang mahabang pakikipagtalo kay Bianca. Napagod na siya, nasukol na siya. Ngunit sa wakas, nagawa na rin niyang paalisin ito. Ngayong gabi, tatapusin na niya ang lahat ng pagpapanggap. Sasabihin na niya ang buong katotohanan kay Ning. Hihingi siya ng tawad. Magsisimula silang muli, sa tamang paraan. Puno ng bagong pag-asa. Naglakad siya patungo sa pasilyo ng mga katulong. Kakatukin na sana niya ang pinto ng silid ni Ning. Ngunit may napansin siya. Bahagyang nakaawang ang pinto, isang bagay na hindi kailanman ginagawa ni Ning. Dahan-dahan niya itong itinulak. Ang bumungad sa kanya ay isang tanawing nagpahinto sa pagtibok ng kanyang puso. Ang kama ay maayos na. Ang mga gamit ay wala na. Ang silid ay walang laman. Malinis na para bang walang sino mang tumira roon. Ang tanging naiwan ay isang nakatuping piraso ng papel sa ibabaw ng mesa. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Binuksan. Binasa. Ang bawat salita sa sulat ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang bawat pangungusap ay isang pag-amin sa kanyang pinakamalaking pagkakamali.
Hinayaan niya itong mangyari. Hinayaan niyang itaboy ng kanyang pagdududa at ng kasinungalingan ni Bianca ang kaisa-isang taong nagdala ng liwanag sa kanilang madilim na tahanan. Wala na siya. Umalis na si Luningning. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa walang lamang silid. Para kay Dante, ang katahimikang yon ay mas maingay kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Hawak niya ang sulat. Ang papel ay lukot na sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang bawat salita, emergency sa pamilya, biglaang pag-alis, ay isang malinaw na kasinungalingan. Isang magalang na paraan para sabihing, sumusuko na ako, ayoko na. Isang pakiramdam ng pagkawala ang biglang bumaha sa kanyang sistema. Mas malakas at mas masakit pa kaysa noong inakala niyang nagtaksil ang kanyang asawa. Dahil noon, galit ang kanyang naramdaman. Ngayon, ang nararamdaman niya ay pagsisisi. Isang malalim at walang hangganang pagsisisi. Daddy? Ang maliit na boses ni Sinag ang pumutol sa kanyang pagkatulala. Nakatayo ang bata sa may pintuan, kinukusot ang mga mata, halatang kagigising lang. Nasaan po si Ate Ning? Hindi po siya yung gumising sa akin. Lumuhod si Dante, pilit nang ngumiti para sa kanyang anak, kahit na pakiramdam niya ay dudurugin siya ng bigat sa kanyang dibdib. Umuwi muna siya sa probinsya, anak. May kailangan lang siyang asikasuhin. Biglang nawala ang antok sa mga mata ni Sinag. Napalitan ito ng takot. Babalik pa po siya, di ba Daddy? Babalik si Ate Ning? Hindi makasagot si Dante. Paano niya sasabihin sa kanyang anak na ang kaisa-isang taong nagpabalik ng nangiti sa mga labi nito ay pinalayas niya dahil sa sarili niyang kabulagan? At doon nagsimula ang impyerno. Hindi kumain ng almusal si Sinag. Itinutulak niya ang bawat pagkaing inihahain sa kanya. Gusto ko yung luto ni Ate Ning. Sigaw niya. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Nang subukan siyang bihisan ng ibang katulong, nagpumiglas ito. Si Ate Ning lang po. Ang bawat pagtanggi ng bata, ang bawat pagtawag nito sa pangalan ni Ning ay isang sampal sa mukha ni Dante. Ang mansyon na dati tahimik lang ay napuno ng iyak at sigaw ng isang batang nangungulila. Ang bahay na walang luningning ay hindi na tahanan. Isa na lang itong malaki at malamig na gusali. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Bianca. Hindi alam ang nangyari. Good morning! Masayang bati niya, ngunit agad na napawi ang nangiti nang makita ang eksena. Anong nangyayari dito? Humarap sa kanya si Dante at sa unang pagkakataon, ang mga matang dati puno ng pagdududa ay napalitan ng purong galit. Umalis na siya. Isang nangiti ng tagumpay ang sumilay sa mga labi ni Bianca. Good. See? It's for the good. Get out! Ang mga salita ni Dante ay mahina, ngunit puno ng lason. What? I said get out! Sigaw ni Dante. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Dinampot niya ang packing folder ng investigasyon na iniwan ni Bianca sa kanyang mesa at ibinato ito sa paanan niya. Kinuha ko na ang totoong report mula kay Alfredo. Alam ko na ang lahat, Bianca. Ang pagsisinungaling mo tungkol sa nanay niya. Ang pagsabotahe mo sa kamera. Lahat. Namutla si Bianca. Ang kanyang pagkukunwari ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Dante, I did it for us. Para protektahan ka. Para protektahan ako. O para sa sarili mo? Malamig na, sabi ni Dante. Umalis ka na sa bahay ko. At huwag na huwag ka nang magpapakita pa sa akin o sa anak ko. Walang nagawa si Bianca kundi ang tumalikod at maglakad paalis. Ang kanyang pagkatalo ay kasing bigat ng katahimikan na naiwan sa kanyang paglisan. Ngunit walang panahon si Dante para sa tagumpay na yon. Ang tanging mahalaga sa kanya ngayon ay ang makitang muli ang babaeng itinaboy niya.
Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanyang security room. Hinanap niya ang background check na ginawa ni Alfredo. Naroon ang lahat ng impormasyon, ang mga dating address, ang mga kamag-anak, at naroon din ang pangalan ng isang maliit at halos hindi kilalang probinsya sa may baybayin. Probinsya ng Pag-asa. Walang pag-aalinlangan. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Ibinilin niya si Sinag sa pinagkakatiwalaan niyang mayordoma. Babalik ako at ibabalik ko siya. Gabi na nang simulan ni Dante ang pagmamaneho. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila nakikisimpatya sa kaguluhan sa kanyang loob. Ang mga ilaw ng syudad ay dahan-dahang napalitan ng dilim ng probinsya. Ang daan ay naging baku-bako. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Ning. Ang kanyang ngingiti, ang kanyang mga mata, ang kanyang pag-aalaga. Naalala niya ang bawat eksena mula sa mga kamera. Naalala niya kung paano nito patulugin si Sinag, kung paano nito lihim na inilagay ang paboritong biskwit ni Sinag sa lunchbox nito, kung paano nito pinunasan ang dumi sa sahig na hindi niya sinasadyang natapakan. Mga maliliit na bagay. Mga bagay na hindi niya pinansin noon, ngunit ngayon ay sumisigaw sa kanyang alaala bilang mga katibayan ng isang dalisay na puso. Madaling araw na, nang marating niya ang isang maliit na bayan na amoy alat ng dagat, probinsya ng Pag-asa. Nagtanong-tanong siya sa mga mangingisdang naghahanda nang pumalaot. Sandoval po? Oo yung anak ni Anhing Martha. Doon lang po sa may dulo, yung bahay na asul ang pintura. Sinundan ni Dante ang direksyon. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat pag-ikot ng gulong sa maputik na daan. At doon, sa dulo ng daan, nakita niya ito. Isang maliit na bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Simple, payapa. Nakaparada ang kanyang mamahaling sasakyan sa harap nito. Isang halimaw na bakal. Sa gitna ng katahimikan, pinatay niya ang makina. At sa paghinto ng ugong, isang imahe ang bumungad sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sa maliit na balkonahe, nakaupo sa isang silyang yantok si Luningning. Nakatanaw ito sa dagat, kung saan ang araw ay nagsisimula palang sumilip mula sa abot tanaw. Ang kanyang mukha ay payapa. Ngunit sa ilalim ng kapayapaang yon, nakikita ni Dante ang isang bakas ng kalungkutan, isang pangungulila na kapareho ng nararamdaman niya. Para siyang isang anghel na napadpad sa lupa, nagpapahinga bago muling lumipad. Ngunit umaasa si Dante sa buong puso niya na hindi pa ito handang lumipad paalis. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa dalampasigan ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan ng umaga. Para kay Luningning, ang tunog na yon ay isang uri ng lunas, isang paalala na may mga bagay sa mundo na nananatiling totoo at payak. Ngunit habang nakatanaw siya sa papalubog na buwan, ang isip niya ay nasa malayo, sa isang mansyon sa Azotea Hills, sa isang batang marahil ay naghahanap sa kanya ngayon. Isang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ang biglang pumukaw sa kanya. Napalingon siya, at sa pagitan ng mga puno ng niyog, isang figura ang dahan-dahang naglalakad palapit. Isang figurang pamilyar na pamilyar sa kanya. Matangkad, tuwid ang tindig, ngunit may kung anong bigat sa bawat hakbang. Si Dante Lagdamio. Napatayo si Ning, ang kanyang puso ay biglang tumibok ng napakabilis. Isang halo ng gulat, takot at pagtataka ang bumalot sa kanya. Anong ginagawa niya rito? Paano niya nahanap ang lugar na ito? Nang marating ni Dante ang paanan ng maliit na hagdanan ng bahay, huminto siya. Ang dating amo na laging may malamig at mapanuring mga mata ay wala na. Ang kaharap niya ngayon ay isang lalaking may bahid ng pagod sa mukha. Ang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa niya kailanman nakita rito. Pagsisisi, ang pagbigkas niya sa kanyang pangalan ay iba. Hindi ito utos, hindi ito akusasyon,
Ito ay isang pakiusap. Hindi nakapagsalita si Ning. Nanatili lang siyang nakatayo. Ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa barandilya. Patawad, basag na sabi ni Dante. Ang dalawang salitang iyon ay tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Patawarin mo ako, Ning. Sa lahat. Dahan-dahan siyang umakyat sa hagdan at tumayo sa harap niya. Ang agwat sa pagitan nila ay maliit na lang, ngunit para itong isang bangin na puno ng mga masasakit na salita at maling akala. Alam ko na ang lahat. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig. Napanood ko ang video. Yang pag-uusap ninyo ni Cassandra, ang pangako mo sa kanya. Sa pagkarinig sa pangalan ng yumaong ginang, biglang nanghina ang mga tuhod ni Ning. Ang lihim na matagal niyang kinimkim ay nabunyag na. Napanood ko kung paano kanya pinakiusapan. Sabi ni Dante, ang sarili niyang mga mata ay nangingilid na sa luha. At naintindihan ko, ang pagpunta mo sa bahay, hindi para magnakaw, kundi para magbayad. Hindi para manira, kundi para tumupad ng isang pangako. Hindi na napigilan ni Ning ang sariling mga luha. Tumulo ang mga ito nang sunod-sunod sa kanyang mga pisngi. Bulag ako, Ning. Umamin si Dante. Ang bawat salita ay isang pag-amin sa sariling kasalanan. Hinayaan kong lamunin ako ng nakaraan. Hinayaan kong diktahan ng pagdududa ang mga mata ko. Ang mga kamera ko, inilagay ko ang mga iyon para makita ang katotohanan. Pero ang totoo, ang mga iyon ang lalong bumulag sa akin sa kung ano ang nasa harapan ko mismo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Ning. Pinagbintangan kita. Hinusgahan kita. Sinaktan kita. At habang buhay kong pagsisisihan ang lahat ng iyon. Sa wakas, pagkatapos ng lahat ng pananahimik, nagsalita si Ning. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng bigat ng nakaraan. May isa pa pong pangako, sir. Sabi niya. Hindi lang po kay Ma'am Cassandra. Ikinuwento niya ang lahat. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ina, si Martha, na minsang nagkasakit ng malubha. Ang ama ni Dante, si Don Ricardo Lagdameo, ang nagpagamot dito, ang nagpaaral sa kanya, ang bumuhay sa kanilang pamilya. Bago po mamatay si Inay, ipinangako ko po sa kanya na gagawin ko ang lahat para masuklian ang kabutihan ng pamilya ninyo. Sabi ni Ning, ang mga alaala ay bumabalik. Kaya nang malaman ko ang tungkol sa kalagayan ni Ma'am Cassandra at ang pangangailangan niya, iyon na po ang nakita kong paraan, ang tuparin ang dalawang pangako ng sabay. Nakinig lang si Dante. Bawat salita ni Ning ay lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang kabutihang ipinakita ng kanyang ama ay tinumbasan ng isang dalisay na katapatan. Isang katapatang winasak niya dahil sa sarili niyang kapaitan. Tapos na ang lahat ng paliwanag. Ang katotohanan ay nasa pagitan na nilang dalawa, nakalutang sa hangin na amoy dagat at bukang liwayway. Dahan-dahang inilahad ni Dante ang kanyang kamay, hindi bilang isang amo, kundi bilang isang taong nakikiusap. Bumalik ka na sa amin, Ning, sabi niya. Ang boses ay halos pabulong. Bumalik ka na sa Azotea Hills. Hinahanap ka ni Sinag. Ang pagbanggit sa pangalan ng bata ay nagdulot ng panibagong kirot sa puso ni Ning. Bumalik ka, pag-uulit ni Dante. Hindi bilang katulong, kundi bilang pamilya. Ito na, ang mga salitang hindi kailanman inasahan ni Ning na maririnig niya. Ang pagtanggap, ang pagkilala. Tinitigan niya ang nakalahad na kamay ni Dante. Sa likod nito, ang araw ay sumisikat na, ang mga gintong sinag nito ay tumatagos sa mga puno ng niyog, nagbibigay liwanag sa kanilang dalawa. Isang bagong umaga, isang bagong simula. Ngunit bago niya abutin ang kamay nito, isang tanong ang namutawi sa kanyang mga labi. Ang tanong na pinakamahalaga sa lahat. Ang tanong na magpapatunay kung ang lahat ng ito ay totoo.
Tumingin siya kay Dante. Ang mga mata ay puno ng luha, ngunit ngayon ay may kislap na ng pag-asa. Paano si Sinag? Tanong niya. Ang puso ay sabik na malaman ang sagot. Ang puso ay umaasang ang batang mahal niya ay naghihintay sa kanya. Sa tanong ni Luningning na, paano si Sinag? Isang maliit at matapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Dante. Isang ngiting ngayon lang nakita ni Ning. Imbes na sumagot, kinuha ni Dante ang kanyang telepono mula sa bulsa. May pinindot siya. At ilang sandali lang, isang pamilyar na muka ang lumitaw sa screen. Ang mukha ni Sinag, namumugugto ang mga mata at halatang kagigising lang. Daddy, nasaan ka po? Tanong ng bata. Ang boses ay puno niyang lungkot. Nandito lang ako, anak. Malumanay na sagot ni Dante. At may kasama ako. Dahan-dahan niyang iniharap ang screen kay Ning. Sa isang iglap, ang malungkot na mukha ni Sinag ay nagbago. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng hindi makapaniwalang tuwa. Ate Ning! Sigaw ng bata. Ang boses ay tila isang pagsabog ng purong kaligayahan. Ate Ning, totoo po ba yan? Ikaw po ba yan? Hindi na napigilan ni Ning ang sarili. Ang mga luhang kanina'y dala ng sakit ay napalitan ng luha ng pagkasabik. Oo, Sinag. Si Ate Ning to. Babalik ka na po? Please, Ate Ning, uwi na po kayo. Sabi ko naman po kay Daddy, babalik ka po miss na po kita. Ang bawat salita ng bata ay isang direktang panawagan sa puso ni Luningning. Tumingin siya kay Dante at sa mga mata nito, nakita niya ang parehong pakiusap. Ang pag-aalinlangan ay naglaho na. Ang kanyang lugar ay doon. Kasama nila. Tumango siya, isang simpleng tango na nagsilbing sagot sa lahat. Ang pagbabalik sa Azotea Hills ay ibang-iba sa kanyang pag-alis. Ang biyahe ay tahimik, ngunit hindi ito ang bigat ng katahimikan ng pagdududa, kundi ang gaan ng katahimikan ng pag-unawa. Pagbukas pa lang ng malaking pinto ng mansyon, isang maliit na figura ang sumalubong sa kanila na parang isang humaharurot na bala. Ate Ning! Yumakap si Sinag sa mga binti ni Ning nang napakahigpit na para bang takot itong mawawala siyang muli. Yumuko si Ning at niyakap pabalik ang bata. Inilubog ang kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang pamilyar na amoy ng kanyang alaga. Ang mainit na katawan ng bata sa kanyang mga bisig ang pinakamatibay na patunay na nakauwi na siya. Nakatayo sa likuran nila si Dante, hindi gumagalaw. Pinapanood niya ang eksena. Isang ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang puso, na matagal nang naging bato, ay tila natutunaw. Ito ang tahanan. Ito ang pamilya. Lumipas ang ilang buwan. Ang mansyon sa Azotea Hills ay nagbago. Ang dating lamig at bigat sa hangin ay napalitan ng init at halakhak. Isang sulat mula sa abogado ni Dante ang natanggap ni Bianca na mahigpit na nagbabawal sa kanyang lumapit pa sa pamilya Lagdameo. Hindi na muling narinig ang pangalan niya sa mansyon. Ang anino ng kanyang panlilinlang ay tuluyan ng naglaho. Isang hapon, nakita ni Ning si Dante na may hawak na screwdriver nakatungtong sa isang maliit na hagdan sa pasilyo ng ikalawang palapag. Maingat nitong tinatanggal ang huling natitirang security camera sa bahay. Sir, pwede ko naman pong ipagawa yan kay Manong. Alok ni Ning. Umiling si Dante, hindi inaalis ang tingin sa ginagawa. Hindi, trabaho ko to. Ako ang naglagay sa kanila. Ako rin ang dapat mag-alis. Nang matanggal niya ang maliit na kamera, bumaba siya sa hagdan at inilagay ito sa kanyang palad. Tinitigan niya ito na parang isang simbolo ng kanyang madilim na nakaraan. Tapos na akong magmasid sa mga anino Ning, sabi niya. At pagkatapos ay tumingin sa kanya. Mula ngayon, mas pipiliin kong tumingin gamit ang mga mata ko. Mas pipiliin kong magtiwala gamit ang puso ko. Isinara niya ang kanyang palad.
Ikinulong ang kamera sa loob at kasabay nito, isinara na rin niya ang kabanata ng kanyang buhay na puno ng pagdududa. Ang huling eksena ay naganap sa hardin, sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Si Sinag ay tumatakbo sa damuhan, hinahabol ang mga paru-paro, ang kanyang tawa ay sumasabay sa ihip ng hangin. Nakaupo sa isang bench si Ning at Dante, magkatabi, pinapanood ang bata. Tingnan mo siya, bulong ni Dante, puno ng paghanga. He's a different kid now. Hindi po siya nagbago, sagot ni Ning, isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Maselang po siya ulit. Inabot ni Dante ang kamay ni Ning. Ang kanyang palad ay mainit at magaspang, ngunit ang pagkakahawak nito ay puno ng seguridad at pangako. Hinawakan ito ni Ning pabalik. Sa pagdaan ng mga taon, natutunan ni Dante Lagdameo na ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi ang mga gusali na kanyang itinayo o ang perang kanyang naipon. Ang tunay na yaman ay ang mga sandaling tulad nito, ang payapang hapon, ang halakhak ng isang anak, at ang tahimik na presensya ng isang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Nawala man sa kanya ang isang minamahal, natagpuan naman niya ang kanyang sinag, ang kanyang anak, ang tanglaw ng kanyang buhay. At sa tabi nito, natagpuan niya ang kanyang luningning, ang babaeng nagdala ng kislap at liwanag pabalik sa kanilang madilim na mundo. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng mga pangakong tinupad, tiwalang muling natagpuan, at pag-ibig na naghilom sa lahat ng sugat. At dito nagtatapos ang kwento ni Dante, Luningning, at ng kanilang munting sinag. Mula po sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat sa inyong paglalakbay kasama namin. Salamat sa bawat minutong inilaan ninyo upang pakinggan ang kanilang istorya, sa pagtawa at pagluha kasama sila, at sa pananabik sa bawat susunod na kabanata. Habang isinusulat ang kwento ni Dante at Ning, sila ay naging higit pa sa mga tauhan lamang. Sila'y naging salamin ng mga totoong sakit, pag-asa at pag-ibig na nararanasan nating lahat. Naging isang paalala na kung minsan, ang pinakamalaking hadlang sa ating kaligayahan ay ang mga pader na tayo mismo ang nagtayo sa paligid ng ating mga puso. Naway baunin ninyo ang kanilang aral na ang tiwala ay hindi hinahanap sa ebidensya, kundi itinatanim sa puso, na ang pagpapatawad ang tanging susi na kayang magbukas muli ng pinakasaradong pinto. At higit sa lahat, na laging may pag-asang naghihintay para sa mga pusong hindi sumusuko sa pagmamahal. Kung may isang eksena o linya na tumatak sa inyong puso, huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito sa comment section sa ibaba. Ang bawat saloobin ninyo ay isang mahalagang regalo para sa amin. Muli, maraming salamat po. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong paglalakbay ng puso.